Di alintana ang mga dumaraang sasakyan. Kasi kung magpupunta sila sa mga resort, digdag gastos, katulad niya, mataas na ang gasolina. Imbis na pambibili na lang ng makakain, di ba? Ganyan na lang. Pero ang Manila Police District tila di approve sa ganyan. Bukod daw kasi sa mapanganib, matagal na tong ipinagbabawal. Katunayan, nito lang Lunes, may mga pinagbabaklas ng inflatable pool na nagtsempuan nila sa may kahabaan ng Kapulong Street sa Tondo, Maynila. Kasi may mga reklamo sa Bilis Kilos Action Center, 911 at saka sa mga hotline and page ng Raksabago Police Station na marami ng mga inflatable pool na inilalagay dito sa mga main roads natin like Kapulong. So, delikado ito at ipinagbabawal ito ng mga ordinansa, lalo na ng batas. Batid naman daw ng mga pulis na gusto lang magpapresko ng mga residente. Pero sana daw ay di sa paraang lubharing mapanganib. E paano pag naapakan yung mga naliligo ng mga kabataan doon ng mga malalaking truck dyan sa Kapulong? Kaya hiling nila sa publiko, huwag nang magmatigas. Ilang beses na tayo nagbigay ng warning. Ngayon, doon sa mga matitigas ang ulo at hindi naniniwala dito sa mga ordinansa na ipinapatupad, pag nahuhuli namin, wala nang warning, file case na agad. So ibig sabihin, habang patuloy silang nagbabiolate ng mga ordinansa, patuloy namin silang kinakasunod. Wala tayong magagawa, kailangan natin sumunod sa city ordinance, di ba? Kasi magkokos ng traffic, katulad yan, traffic ngayon dito, mainit pa yung panahon. Samantala sa nakalipas na 2 araw ng pagpapaigting ng Safer Cities Initiative, umabot na sa mahigit 24,000 ang nahuhuling violators ng PNP. Tinatayang nasa 5.6 million pesos ang kabuong halaga ng mga fine na makukolekta. Pinakamaraming violators na nahuli ang Southern Police District na umabot sa mahigit 12,000. Gaya sa mga syudad tulad ng Muntinlupa, Makati at Pasay. Karamihan sa mga naitalang paglabag ay drinking and smoking in public places, roaming streets without shirts, using karaoke beyond allowed time at minors violating curfew hours. Paglilinaw ng PNP, lalo na sa mga nagsasabi umunong overkill ang kanilang operasyon. Wala raw bago sa mga ipinatutupad na ordinansa. Hindi naman po ito pananakot, ito po ay pinapakita natin kung gaano po kaseryoso ang ating PNP na i-implement yung utos at direktiba sa atin. Nandyan din po yung mga barangay, nandyan po yung counterpart ng DSWD, kung kaya po yung mga minors ay hindi lamang po pulis yung nag-i-inform sa kanila nung kanilang mga paglabag. Yung intervention po ay nanggagaling po dun sa ating mga social workers po. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Halos kalahating milyong Pilipino na walang trabaho at libu-libong posibleng badagdag sa kategorya ng mahihirap. Ilan lang yan sa pinangangambahang pangmatagalang epekto sa bansa ng nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pag-aaral ng gobyerno, hindi lamang presyo ng bilihin ang magiging problema kapag tumagal pa ang gulo sa Middle East. Sa joint hearing ng 13 komite ng Kamara kanina, nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development o DepEd na posibleng dumami ang mawalan ng trabaho. Nasa 200,000 hanggang 340,000 na mga Pilipino ang maaaring mawalan ng trabaho ngayong taon, lalo na kung uuwi ang 5% ng mga OFWs mula sa gitnang silangan. At kung 25% ng mga OFW ang uuwi, maaaring pumalo ang bilang sa halos kalahating milyon sa taong 2026. Meron at meron po talaga work reduction, work disruption, merong mga nabawasan ng working hours. Kaya ito po sila po yung tinutulungan natin. Mas maraming walang trabaho, mas maraming magiging mahirap. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, mas mataas daw ang poverty incidence kaysa sa inaasahan nila ngayong taong ito. Nasa 150,000 hanggang 600,000 ang mga Pilipino ang madadagdag sa kategorya ng mga mahihirap. At pag mas nagmahal pa ang krudo, pwedeng umabot ang bilang sa 650,000. Bagay na may epekto sa dami ng kailangang bigyang tulong ng gobyerno. That has implications on our assistance programs later. Kaya raw binuo ng Pangulong Uplift Committee ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport.
Ayon sa Department of Budget and Management, nagtabi na sila ng lampas 200 billion pesos para sa iba't ibang programa ng gobyerno para sa mga apektado ng krisis. Pinagtitipid na rin ng DBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Time for us to be thinking about a more, a high prices scenario staying with us for quite some time. Paglilinaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring naging pinakamabilis ang pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas, pero hindi raw tayo ang may pinakamahal na gas. Actually, we are the highest in the percentage of increase, but we are not the highest in price. I said that. We're actually one of the in the middle, the price compared to the rest of the world. We are just the most vulnerable in terms of like what's happening now. Yung response niya, tayo yung pinakamataas na akyat. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Abalaman sa paghahanda para sa upcoming series na Task Force Firewall, ready to lend a hand daw si Kylene Alcantara para sa mga apektado ngayon ng mahal na langis. Katunayan, may plano na raw siya para tumulong in her own little way. Ang kanyang inspirasyon, ichichika ni Aubrey Carampel. Litaw na litaw ang morena glow and summer-ready body ni Sparkle star Kylene Alcantara in an off-white co-ord outfit nang dumating sa isang event. Ang kanyang fit physique, resulta ng kanyang pagiging physically active at paghahanda na rin sa kanyang role sa upcoming Kapuso action series na Task Force Firewall. I do Pilates and with my upcoming show po, Firewall, syempre kailangan ng mga physical activities katulad ng firing and then also boxing, Muay Thai. Kapansin-pansin din ang kanyang tan skin na resulta naman ng kanyang beach trips. Nakapag-relax and reflect daw siya nitong nakaraang Holy Week. Nagawa rin daw nila ang kanilang Visita Iglesia tradisyon. Nitong Good Friday, nag-post si Kylene ng kanyang cover ng Bruno Mars song na Risk It All, nakasama rin sa kanyang reflection. May mga videos kasi ako nakikita na they're dedicating that song to God or to Jesus. So, naisip ko siyang i-recreate. And then, yeah, pasok naman yung Risk It All because I will risk it all for Jesus and for God. Gaya naman ng marami nating kababayan, apektado rin daw si Kylene ng energy crisis. Kaya mayroon din siyang ginagawa para makatipid. Bawas sa paglabas-labas kasi para hindi masyadong magastos po sa gastos po, Lord. And also, bawas talaga sa lahat ng expenses. Sa bahay, as much as possible, sarado lahat, na-unplug lahat ng mga kailangan i-unplug, ganyan. At para naman daw makatulong sa sektor na labis na naapektuhan ng pagtaas ng gasolina, may plano raw si Kylene na tumulong in her own little way. Second homage to my lolo na jeepney driver before sa Bicol. So, syempre, gusto kong pumunta lang sa isang fuel station. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Literal na sinuklian ng isang kuya sa Iloilo City ang pagsusumikap sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Sa moving up ceremony, hindi lang basta garland o bulaklak ang ibinigay ni Kuya kay Bunso, kundi money bouquet with a twist. Ang money bouquet, puro bariyang piso. Isang oras daw itong binuo ni Youth Cooper John Marr para tuparin ang wish na bouquet ng kapatid at grade 10 completer na si Jaya. Biro ng ilan mga kapuso, hindi nga raw tinamad pero tinipid. 50 pesos na tig-pipiso man raw yan. Sobrang nasorpresa naman si Bunso at pinanggalan ang paper bills